Naalala ko bigla talaga si General X. Ganitong strat din yung gamit niya last year sa Worlds. Super Yeti. At mukhang ito pa rin yung ginagamit niya dito sa Town Hall 18. Nice! Nice, nice. Iba't ibang strat ata makikita natin ngayong gabi. Wasak ata, sir. Wasak na naman! Boss, mukhang wasak na naman to. Mukhang another 3-star secured na naman to para sa Sword Assassin. Grabe, ngayon ko na lang ulit nakita to ah. Healing Tomb and Rage Gem. Yo, what up guys? Another day, another tournament na naman. Ang magkalaban ngayong gabi ay P7 Esports or Project 7 Esports versus Sword Assassin. Ito ay DOD Cup round of 16. So next round dito ay quarterfinals na agad. Ang players dito ng P7 Esports ay si Max, si Philip, si Darkstar, si General X, and si Einstein. Former World Champs 2024. Synchronic Gaming / Repotted Gaming. Ang kalaban nila dito ay Sword Assassin, sila Super Hua, si Tropa 1, Tropa 2, Tropa 3, and si Lucky Wen. Good luck both teams. Okay, ito na. Si General X, uy grabe, si General X ang first attacker dito ng Project 7. Good luck. At meron siya ditong yung favorite, grabe. Naalala ko bigla talaga si General X. Ganitong strat din yung gamit niya last year sa Worlds. Super Yeti. At mukhang ito pa rin yung ginagamit niya dito sa Town Hall 18. Wow. Tignan natin. Ito yung strat na hindi sumasablay kay General X last Worlds. Noong Town Hall 17 days. Tignan natin. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure with Sneezy. Si King ay Earthquake Boot Spiky Ball. Si Warden ay Rage Gem, Eternal Tomb, and si Dragon Duke Fireheart with Stand Blaster. Nag-start siya dito ng Queen and Warden walk. Uy, recall out and then Flame Finger, recall back sa may bandang taas. Okay. Okay, okay. Ngayon lang ako ulit makakakita ng gumagamit ng Super Yeti Smash. Pero hindi ngayon, I mean, paano ba tamang ano dun? Ilang beses ko na nakita to, kasi nga ito yung gamit ni General X eh. Paborito niyang strat tong Super Yeti. Last year sa Worlds, ito yung gamit niyang strat. At nakaka 3-star siya. Okay, multiple headhunters yung CC dito. Pinoison niya dito yung Furnace. Okay, ininvi niya dito yung Grand Warden. Actually, kasama yung Queen. Kaya lang, nandito pa rin yung mga... Okay, safe. Dinap niya na dito si BK. Si BK ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may 12 o'clock. Nice. Yung Queen niya dito medyo low na. Si Warden ay nagpop na dito ng Eternal Tomb. Meron pa siya ditong dalawang Super Yeti Spine nakikita ko dito. Okay, okay. Si Dragon Duke medyo busy sa Skeletons. Invispell ginamit niya dito sa Super Yeti sa may bandang gitna. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King. Si Queen ay meron pang ability. Meron pang Stun Blaster dito si Dragon Duke. Meron pa siyang Invi and Totem Spell. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Si King ay nag-activate na yung Phoenix. Makukuha niya dito yung Revenge Tower. Si Dragon Duke ay namumula na. Okay, ginamit niya dun yung last Invi spell. Kaya lang may Monolith kasi dito sa may left side. Meron pang Totem spell dito. Okay, beautiful Stun Blaster galing kay Dragon Duke. Kaya lang sa may Tesla pupunta. Sa taas pa ata to. Hindi. Problema niya dito yung Monolith and yung Multi-Gear. Namatay na dito yung kanyang original Queen. Si Warden na lang ang titira. At mga normal Yetis, 3 piraso dito sa may ilalim. Kakapusin dito si General X. Nice defense para kay Super Hua. Nice try lang para kay General X. Okay, thank you sa friendship necklace, Miss Kali. And sa Rose, Boss Setan Brian. Naswap pa Eternal Tomb niya nung World pero durog pa din. Wala ka sa blue up ngayon, boss. Wala, bossing. Dito lang tayo muna ngayon. Nice try lang para kay General X. Yung pa rin paling ginagamit niya. Ewan ko ngayon ko lang kasi na-stream ngayon ko lang na-stream ulit ang itong team nila eh. So Super Yeti pa rin paling ginagamit ni General X. Okay, mukhang ayaw niya mag-switch sa thrower. Interesting. Nice try lang para kay General X and nice defense naman para kay Super Hua. Hua. Okay, eto na si Lucky Wen, ang first attacker dito ng Sword Assassin. Good luck. At meron siya ditong Hydra. Nice. Nice, nice. Iba't ibang strat ata makikita natin ngayong gabi. So nag-start siya dito ng Flame Finger sa may bandang ilalim. Si Dragon Duke naka Fireheart Stun Blaster with Angry Jelly. Meteor Staff Dark Orb naman para kay MP with Phoenix and si Grand Warden. Ay Eternal Tomb, Healing Tomb. Si RC dito ay naka-Rocket Spear Seeking Shield. Dinrap niya na dito sa may bandang right side. So magpo-form siya ng funnel dito sa may bandang ilalim, saka right side. Malamang dito pasok ng dragons niya. Or pwede rin dito sa may left side. Hydra, ang baon dito ni Lucky Wen. Okay, naalala ko puro Hydra nga pala yung ginagamit ng Sword Assassin na nakaraan.
Sige nga, sir. Hinihintay niya dito yung ano eh. Distracted dito yung Monolith dahil sa skeleton spell. Ganda ng placement ng skeleton spell dito. Ang daming skeletons na binabanatan ng Barbarian King. Distracted yung Monolith. Ganda. Okay, nagdrop na rin siya dito ng Dragon Duke sa may 12 o'clock. Na naka-Angry Jelly. Zoom out natin. Ito na yung kanyang Hydra sa may right side. And kasama si MP and Warden. Okay. Mukhang Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Hindi lalabas yung Lava Hound kasi Hydra tong nandito. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke sa may upper part. And then Overgrowth Spell sa may left side. Spinning Wheel. Nadidisi ka ba, sir? Okay, Beautiful Dark Orb galing kay MP. Actually, looking good to para kay Lucky Wen. Meron pa siya mga spell support dito. May Revive Spell pa siya dito. May Quick Spell pa siya dito. Ano ba to? Nakalimutan niya gamitin yung Quick Spell sa ano? Sa Royal Champion. Di ko alam pero buhay pa yung Dragon Duke niya dito sa may taas. Okay, ginamit niya yung Quick Spell dito sa may left side. May Tesla Farm. Makukuha ng Dragons dito yung Town Hall part. Rocket Balloon sa Air Defense. Ang dami pang spell support dito ni Lucky Wen at meron pa siyang Revive Spell. Looking good to para sa kanya. Wala nang Air Defense dito sa may bandang dulo. Mukhang makakasecure dito ng 3-star ang Sword Assassin. Grabe. Sir, maagang 3-star to para sa Sword Assassin. Using Hydra. Grabe ka naman, sir. Hindi nakadepensa ang base ni General X dito. Kay Lucky Wen. Nice hit. Galing. Super minions yung laman ng Flame Flinger niya dito. And buhay pa yung Dragon Duke niya. Grabe. Wow. Nice plan. Good game, well played. Galing. Nice hit from Lucky Wen. Okay. Eto na. Next attacker. Si Dark Star. Si Dark Star. Good luck. Meron siya ditong Mass Electro Dragons with Totem Spells. Yan ang gusto ko, sir. Assorted troops. Ang ganda. Pinapakitaan tayo dito ng P7 Esports. Mukhang ayaw nila gumamit ng throwers. Si MP ay naka-Metal Pants with Dark Orb. Phoenix, si Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster with Angry Jelly. Si Warden ay Healing Tomb, Eternal Tomb. And si RC ay Rocket Spear, Seeking Shield. Wow. Ganda dito ng double bowler para ma-snipe yung air defense. Small detail pero grabe. Ganda. Veteran move, sir. And nagdrop siya dito ng Royal Champion sa may ilalim. Nagpop na agad siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield. Ganda na. Yeti 2 bowlers para kunin yung isang air defense. And another 2 bowlers para yun lang. Hindi siya sumakses dito sa part na to. Gusto niya sanang snipin yung another air defense dito. Meron siya 2 bowlers. Kaya lang hindi kinaya. Tinamaan ng scatter shot. Nice try lang, Dark Star. Wala na siyang bowlers dito. 8 Electro Dragons yung dala-dala niya. Less than 2 minutes na lang. Okay, mag-start na siya dito. Baby Dragon sa may right side. And then the rest ng Electro Dragons ay nandito sa may bandang 11 o'clock. Okay, double Rage Spell. Sa may Town Hall part, magpapop na siya dito ng Eternal Tomb and Healing Tomb. Super Minions yung naman ng kanyang Flame Flinger sa may left side. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa opposite side, nasa right side. Meron siya dito. Teka lang, hindi ko gets bakit Metal Pants to eh. Anong purpose kaya nito? Nandito rin kasi yung MP kasama ng E-Drag niya. Di ba much better? Ewan ko. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Para dito yung Metal Pants? Para makasurvive sa Rage Spell Compartment? Okay, teka lang. Kaya lang, ang sakit pa rin eh. Nasaktan pa rin dito, nag-activate na yung Phoenix dito ng kanyang MP. Okay, buhay pa dito yung Dragon Duke. Marami pa siya ditong spell support. May 2 free spell pa siya, isang totem spell. Kaya lang naubos na lahat ng E-Drag dito. Isa na lang yung natitira. Malaki pa naman yung buhay dito ng Dragon Duke. Ang threat na lang dito ay etong Revenge Tower and Defending Dragon Duke. Saka Scatter Shot, tignan natin. Okay. Unang free spell, ginamit niya sa may Revenge Tower. Si Warden dito, buhay pa. Mukhang kailangan niya naman i-free. Okay, Totem Spell ang ginamit niya dito para sa Revenge Tower. Kaya lang, mabuburn na rin dito yung... Namatay yung kanyang Grand Warden. Si Dragon Duke na lang ang natitira. Last free spell, ginamit niya na dito. Hindi niya makukuha. Mamamatay yung Dragon Duke niya. Busy sa Defending Dragon Duke. Sayang, nice try lang para kay Dark Star. Nice defense naman para kay Tropa sa Sword Assassin. 90%? Meron pang Giant, sir. Sige. Anong pinaglalaban mo dyan, boy? Grabe. Nagsha-shadow. Binuboxing yung yung wall. Grabe yung Sword Assassin. Sino champ kagabi, boss? Zeus Esports.
Nakakuha kumpiyansa game 1. Baka encounter ka na ba ng 3-star lahat? Wala pa. Nice try lang para kay Darkstar. Good luck para sa next attacker ng Sword Assassin. Sinong clan ang pinakamalakas sa'yo ngayon? Ayun nga, mahirap malaman eh. Ang dami kasing capable mag-champion. And iba't ibang mga teams yung nagcha-champion ngayon recently sa mga tournaments. May F-Ching, mayroong Only Esport, may Zeus Esport. And ang problema, hindi natin nakikita yung mga ibang teams eh. Okay. RC Walk, Root Rider, Valkyrie Thrower. Smash ang dala dito ni tropa. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Si Queen ay Magic Mirror action figure. Si Warden ay merong Eternal Tomb. And Rage Gem. Okay. Bypass niya na dito yung multi-IT. Rumekta siya sa may Monolith. Pwede niya rin i-bypass to eh. Okay, nice. Kaya lang namatay yung Spirit Fox niya dito. Isang Invi na lang yung natitira. Makukuha niya pa naman dito yung Ricochet Cannon. Okay, Tesla, recall out. Nice. Beautiful start. Good start para kay tropa. May dalawang witches siya dito. Malamang kasama ng... Saan kasama yung witches nito? Ewan ko. Okay, Ice Golem, Skeleton Spell. Ito na yung pasok niya sa may Town Hall Park. Root Riders, Throwers, Valkyries, Healers, Warden. Uy, multiple Spring Traps. Si Queen ang kasama ng mga 2 witches dito. Kaya lang matitegi ba agad yung witches? Aray ko, binato ng Mort. Ayun na nga, namatay agad yung isang witch doon. Isang witch na lang ang natitira. Okay. Ito na yung kanyang Royal Champion. Recall back. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Okay, nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. And Overgrowth Spell sa may bandang gitna. Nice. Naalala ko si Max. Si Max yung nagpauso nung Root Rider. Yung approach sa Root Rider na merong 2 Overgrowth Spell. Ang husay, ang ganda ng performance ni Max last year. Anong team nga ba si Max? Nakalimutan ko yun. Wala pa siya dito nun eh. Nasa Elevate ba si Max? Elevate ba? Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Totem Spell pang distract sa may Revenge Tower. Looking good to para kay tropa. Meron pa siya ditong last Totem Spell and meron pang ability si Queen. Si RC dito ay binabanatan yung Revenge Tower at makukuha niya yung Revenge Tower dito. Nice! Distracted dito yung Scatter Shot dahil may Totem Spell pa. May Root Rider sa gitna. Okay pa yung RC niya doon. Pwede pa siya mag-invest dito ng last totem. Wala na, ginamit na pala niya doon yung last Totem Spell. Okay, nagpop na siya dito ng Magic. Hindi pa, may Magic Mirror action figure pa siya kay Queen. Wasak ata, sir. Wasak na naman! Boss, mukhang wasak na naman to. Mukhang another 3-star secured na naman to para sa Sword Assassin. Teka lang, 25 seconds. Abutin ba? Huwag mong sabihin time failed to, sir. Teka lang, ang bagal kasi ng Root Rider, guys. Ang bagal kasi ng Root Rider, guys. 15, 14. Huwag mong sabihin. Ay, wala na. Wasak. Grabe naman. Grabe, Sword Assassin, Sir. Ganado silang talunin yung Project 7, guys. Another 3-star attack from Sword Assassin dito. 2 out of 2 sila. So, lamang sila dito in terms of stars and percentage. Sa Project 7. Aray ko. Okay. Third attacker dito ng P7 ay si Einstein. Good luck. Baka nakastream din to si Einstein, guys. Nag-stream si Einstein sa YT. Mrs. Nudlive ni Kenji gusto mag-memories para ma-sign clearance ayaw. Okay, Zap, Thrower Smash. Ang baon ni Einstein dito. Okay. Si Einstein ang unang gagamit ng thrower dito. Quick Zap sa may Bomb Hive and Fire Speeder Builder Hut. Okay, nice value. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror action figure. Si Warden ay Rage Gem, Life Gem. Eto maganda eh, nagsasalpukan yung magkaibang time zone. Alam niyo bakit, guys? Kasi yung time zone ng P7, yun nga, mga madaling araw or umaga sila naglalaro. Tapos ang Sword Assassin, time zone natin, ganitong oras. So, parang ano tawag dito, hindi sila pa familiar dun sa mga strat ng bawat isa. Or kung ano yung metang ginagamit ng mga naglalaro sa ganong time zone. Magkaiba sila ng time zone. Okay, eto na, Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Kumbaga, ang pinapoint out ko dito, halimbawa, tulad ng F-Ching, JSWFY, kumbaga lagi ng mga nagkakalaban, alam nila yung mga strat ng bawat isa, alam nila kung paano kukontrahin. Pero ito mga ganito, syempre, parang bago sa kanila yan. Di nila alam paano kontrahin yung bawat isa or kung anong strat yung gamit ng isa.
Bihira sila magkatapat. Yun yung pinakamagandang explanation doon. Bihira magtapat. Okay, si Queen and King ang nandito sa may bandang ilalim para mag-counter funnel. The rest ng throwers niya ay papunta dito sa may tunnel part. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Okay. Saka minsan may mga teams kasi na halimbawa ito, World Champions. Parang may mga kanya-kanyang kryptonite. May team sila na parang hindi sila nanalo sa ganitong team. Pero easy lang sa kanila yung mga ibang team. Parang ganun eh. Kanya-kanyang strength and weaknesses. Okay, ito na yung Dragon Duke sa may left side. Si King ay nategi na dito. Si Queen na lang yung buhay. Okay, nategi na yung defending Dragon Duke. Meron pa siya ditong Magic Mirror action figure. Overgrowth spell, ginamit niya sa may Monolith. Defending Queen. Aray ko, sinaglit lang ng throwers dito. Meron pa siyang Stun Blaster. Out of spell support na dito si Einstein. Yung Warden ay tinutukan ng X-Bow. Nategi na agad. Tinapos pa ng Monolith. Meron pa siya ditong Super Wall Breaker. Si Dragon Duke healthy pa naman. So, ang threat na lang dito sa kanya, yung air defense sa may bandang taas, Scatter Shot and Monolith. Tignan natin. May chance pa si Einstein dito. Kung magiging distracted dito yung Monolith. Kaya lang, medyo low health na yung Queen niya dito. Nawala na rin yung clones. Si Dragon Duke ay binabanatan ng air defense. Successful dito yung wall break, kaya lang hindi na maaabot ng Queen dito yung Monolith at yung Dragon Duke niya dito ay matetegi na rin. Grabe, aray ko. Nice try lang para kay Einstein. Kuya, paano po ako magkaroon ng madaming army madadala sa war? 40 army lang kasi meron ako pasagot. Mag-upgrade ka ng army camp, bossing. Upgrade mo yung army camp mo. Nice try lang para kay Einstein. And nice defense naman para sa Sword Assassin. Mataas pa rin yung percentage na nakuha ni Einstein. Pero yun nga, hindi nila kailangan na mataas na percentage. 3-star ang kailangan nila. Mga batak tong mga to, guys. Yung mga ini-stream ko lagi. JSWFY, Fching, Sword Assassin. Ito yung laman ng mga tournament araw-araw eh. Kumbaga, batak na batak yung mga yan talaga. Okay. Eto na. Next attacker from Sword Assassin. Meron siya ditong... Fireball ba to? Hindi. Queen and Warden Walk. Naka-Ingrid yung Queen. Okay. Si Queen ay naka-Frozen Arrow action figure. Si Warden ay naka-Rage Gem Eternal Tomb. Queen and Warden Walk. Si King ay naka... Uy! Kakaiba to ah. Giant Gauntlet and Snake Bracelet combo. Okay. Okay. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Ganda rin ng Frozen Arrow kay Queen, no? Kaya lang ang problema nito, hindi mo siya talaga pwedeng ipabayaan eh. I mean, hindi dapat mag-low health yung Queen mo kasi nga pwedeng mategi agad siya, lalo pag pumasok siya sa masasakit na defenses. Kailangan mo siyang alagaan ng Invi. Pero safe yung Queen niya dito, X-Bow lang yung threat. Okay, gumamit na agad siya dito ng Poison Spell sa may Furnace. And then recall out. Okay, Ice Golem sa may left side. Ito na yung kanyang mga Root Riders with Valkyries. Queen and Warden Walk with Root Rider Valkyries palang gamit niya dito. King para mag-counter funnel sa may bandang taas. Yung Warden niya dito ay namumula, sir. Wag lang maligaw ng konti yung X-Bow dito. Na-force yung ability niya dito. Yung Eternal Tomb ni Warden. Nako, delikado yung pwesto niya. Nasa may Ricochet cannon pa. Okay. Okay, nategi talaga si Warden. Tinamaan ng Bomb Hive. Yun lang, tatang. Okay, na-revive spell niya dito yung kanyang Grand Warden para sa Rage Aura. Kaya lang yun nga, ang aga na pop dito ng kanyang Eternal Tomb. Yung Town Hall dito, si Dragon Duke ang kumuha. Si King nasa may bandang taas. Traffic, sir. Sayang. Naka-Snake Bracelet siya. Siguro much better yung kung Stick Horse and Giant Gauntlet, no? Eh, sinagbo-bowling yung King, oh, guys. Walang wall breaker. Okay. Ano na nangyari dito? Meron pa siyang Overgrowth spell and Invis spell, pero wala na siyang hero abilities. Nagamit niya na lahat. Overgrowth spell and Invi na lang. Kakapusin dito si tropa. Ang kapal pa ng mga defenses sa base ni Einstein dito. Si Queen and Dragon Duke na lang yung natitira with healers. And ayun na nga, dito siya kakapusin. Nice try lang. And nice defense naman para kay Einstein. Wala babanatan na TH. Boss, kahit 2S na lang, GG na P7. Paano magka-skin yung healer, boss? Wala. Wala pong skin yung mga troops, guys. Ganyan na yung Warden eh. Na walang kwenta yung King. Diba? Yung King niya dito nagwo-walling. Much better kung stickers na lang yung Giant Gauntlet. Na-clear niya pa tong area na to. Hindi ko alam kung bakit siya naka-Giant Gauntlet and Snake Bracelet. Or baka nagkamali siya ng set ng equipments. Dapat stickers yung kasama nun. Hindi, naka-Frosty eh.
Anyways, nice try lang. Bait mo naman, boss, namamansin ka. Bakit naman ako magiging suplado? May mga minsan, di lang talaga ako nakapagbasa ng mga comments nyo kasi nakafocus ako dito sa uma-attack or nagsha-shoutcast tayo. So, katulad nito. Okay. Next attacker ay si Max. Si paring Max. Meron siya ditong... Naalala ko to si Max, gumagawa ng meta to eh. Siya yung gumawa ng meta sa Town Hall 17 last year. Siya yung nagpauso nung pinag-i-spam ng mga players last year. Okay, Queen and Warden Walk. With Thrower Smash. Ang taas din ng hit rate ni Max last year sa Worlds. Ganda ng performance niya. Kahit na natalo yung Elevate, bihira sumablay si Max nun. Parang siya pa nga yung highest hit rate player ng Elevate last year. Okay, si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Warden, Life Gem and Rage Gem. Si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear. Recall out. Recall back sa may left side. Okay. Witch. Ang laman ng CC dito, Witches and Furnace. Okay, Witches and Furnace. Hindi, partial CC pool pa lang. Isang Witch, isang Ice Hound pa lang. Yung laman ng CC dito ni Lucky Wen. Kala ko dalawang Witches yun. Okay, Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. And eto na yung kanyang RC kasama ng Log Launcher. Same as Barbarian King. Okay. Meron siyang jump spell dito. And tatlong totem spells. May one Druid din. Okay, si Druid ay para kay RC. Headhunter para sa Defending Dragon Duke. Totem spell pang distract sa mga defenses. Tornado Trap activated. Okay, dito pa siya gagamit ng jump spell. Hindi, magbabasag pa ata ng wall muna to. Mukhang dito niya plano mag-drop ng jump spell sa may Bomb Hive. Hindi, okay. Ginamit niya na dito. Kala ko sa may Bomb Hive pa. Si King dito ay nagpop na ng Spiky Ball sa ilalim. Si Queen ay meron pang ability. Pati si RC meron pang Rocket Spear. Actually, looking good to para kay Max. Meron pa siya ditong isang totem spell. Ginamit niya na dito yung huling totem spell para sa RC para maprotektahan. Para matapos yung Rocket Spear niya. Si King dito ay nategi na sa may bandang ilalim. Si RC dito ay natapos naman yung Rocket Spear kaya lang matetegi na rin. Si Warden dito ay piso na lang ba to? Kaya lang, grabe! Okay, tinarget dito ng Monolith yung kanyang original Queen pero nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Marami pang throwers dito si Max. Yung Warden niya dito ay lalapit sa Giga Bomb. At, boom! Aray ko, ang kate, kinain ni Warden yung Giga Bomb, sir. 26 seconds remaining. Oras ang problema ni Max dito. Makukuha niya yung multi-gear. Ang problema, wala na siyang enough time para makuha yung base ni Lucky Wen. Tingin ko, hindi niya aabutin to. Wala siyang extra troops dito sa may bandang ilalim para makuha yung... Pwede siya mag-drop ng wizard dito, okay. Kaya lang yun nga, kapos pa rin. Sayang. Nice try lang para kay Max. And nice defense naman para kay Lucky Wen. Grabe, nahihirapan sila sa mga bases ng Sword Assassin dito. Nice try lang para kay Max. Ano magagawa ng Druid? Nag-heal po para siyang healer. Pero ground troop. Okay. Next attacker ay si Super Hua. Good luck. Si Super Hua ay meron ditong another Hydra strat. Zap Hydra. Ang baon dito ni Super Hua. Okay, nag-start siya dito ng Flame Flinger sa may left side. Kakaiba to Unorthodox style. Zap Hydra. Okay. Quick Zap. Wow. Super duper high value Zap. Quick Bomb Hive and both Fire Speeders yung nakuha niya dun. Ganda. And eto na yung Dragon Duke niya. Rumekta sa defending MP. Okay. Okay, aabot ba? Hindi umabot sa may multi-IT. Ayaw niya mag-invest ng... Okay. Okay. Feeling ko worth it mag-invest ng kahit isang totem doon para doon sa Stun Blaster sa... Ewan ko, pero sige, okay. Delikado si Super Hua dito. Pero meron pa naman dalawang dragons na kukuha ng Town Hall part. And merong Raven dito to saves the day. Aray ko. Sorry, nag-lag. Nag-close yung yung stream ko. Hindi ko alam kung bakit. My bad. Actually, ito yung maganda sa live studio Pag Echo says lag ka. Muntik na Ken, haha. Pag nag-crash pag nag-crash tong live studio, mare-reconnect mo Hindi tulad nung gamit ko isang pang dual stream app. Pag nag-lag yun, rekta tulog na, guys. Sorry, nag-lag ako. Pero kakapusin dito si Super Hua. Nice try lang and nice defense para kay Dark Star. Sorry.
Nagtoyo. May booger pa dito, sir. Oy! Umabot pa. Dagdag percentage. Nice try lang para kay Super One. Nice defense naman para kay Darkstar. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero eto na si Philip. Si Philip, ang next attacker dito ng P7 Esports. At meron siya ditong Queen and Warden Walk with Root Rider Valkyrie Smash. Nag-check siya ng traps para sa Flame Flinger, malamang. Hindi. Okay, Skeleton Spell, Ice Golem, Super Wall Breaker, and Queen and Warden Walk nga. Para saan yun sa may left side? Nag-check siya ng... okay, gets. Nag-check siya dito kung may traps, kung dito siya mag-e-entry sa kaliwa or sa kanan. Symmetrical naman yung base dito ng Sword Assassin, so nag-decide siya dito sa kanan. Nag-check muna siya ng traps dun sa may left side. Pero mukhang parehas ng sides dito ay merong traps. Andito pa ata yung mga multiple traps eh. Okay, Tornado Trap activated. Small Bomb, Seeking Air Mine. Nako, late yung Coco Balloon niya. Namatayan siya ng isang healer dito. Okay, zoom out natin. Meron nga siyang Flame Flinger sa may left side. Dinelay lang pala niya yung drop ng Flame Flinger doon. Okay, recall out sa kanyang Queen and Warden. Hindi pa naman abot ng Multimortar to. Okay, eto na siya. Yung Root Rider Valkyries niya sa may Town Hall part. Mukhang super minions yung laman netong Flame Flinger niya. Hindi. Triple Yetis ang laman ng kanyang Flame Flinger. Okay. Eto na rin si RC kasama ng kanyang mga Root Riders. MP pala yung gamit niya dito, guys. Ngayon ko lang napansin. Naka-metal pants. Nasa may right side. Naka-metal pants and Dark Orb si MP. Okay. Uy! Wala siyang Eternal Tomb. Okay, nagpop na siya dito ng Dark Orb kay MP. Ganda na tinamaan ng Dark Orb dito. And nagpop na rin siya ng Healing Tomb. Grabe, ngayon ko na lang ulit nakita to Healing Tomb and Rage Gem. Nice! Kakaiba si Philip. Built diff. Okay, Invis Spell. Makukuha niya dito yung Revenge Tower and nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Meron pa siya dito ng isang Totem Spell and isang Invis Spell. Kaya lang medyo masakit tong back-end defenses ng base ng Sword Assassin Meron pa ditong Monolith. Defending hero. Si MP dito ay meron pa namang Phoenix at mukhang mag-activate na yung Phoenix sa kanya. Okay. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. And last Invis Spell ginamit niya na dito. Pag nakuha ni Philip tong Monolith dito, may chance pa to. Si Warden low health na pero distracted dito yung mga defenses. 29 seconds remaining. Si MP na tegi na. Meron mga buildings dito sa may left side pero meron troop siya dito. Makukuha ni Philip. Wow! Makakasecure dito ng 3-star. Ang Project 7. Nice! Nice. May pag-asa pa ata to. Tignan natin sa percentage kasi may isang attack pa ata sila Tama ba ako? May isang attack pa sila. Tignan natin. Ganda. Beautiful attack from Philip. Kakaiba yun Wala siyang Eternal Tomb. Rage Gem and Healing Tomb. Nice! Ay, wala na rin pala, guys. Last attack na pala yung kay Philip. So, kailangan na lang mag-secure dito ng 2 stars ng Sword Assassin. Okay, last attacker dito from Sword Assassin. Tignan natin. Zap Thrower Smash ang baon ni tropa. Okay. Zap Quake sa may Monolith Bomb Hive. And nabawasan din dito yung defending MP. Kung wala yung additional 20% sa hit points ng heroes, malamang patay yung MP na yan Or kailangan pa ng isang Zap. Okay. Si Warden Walk with Angry Jelly. Naka-Rage Gem, Life Gem. Si King ay naka-Stick Horse, Giant Gauntlet, Phoenix, Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay, nag-invest siya ng Rage Spell dito. Masakit kasi may dalawang X-Bows. Guzmav says shoutout kay Adiel Palo sa Tap Tap. Oy, shoutout kay Boss Adiel. Palo sa Tap Tap. Kaya nga. Okay. Meron siyang dalawang Ice Golems dito and 9 throwers. Okay. Kaya na nag-close tong stream ko. Baka na-corrupt na naman yung record ko, Rico. Oy, kailangan niya pa ng spell support dito, sir. Sir. Okay. Muntikan na. Ay, kailangan mo pa ng spell support, sir. Okay. Medyo na-late siya ditong i-pull yung kanyang Grand Warden. So,
Nakapag-drop siya ng 2 totem spells doon. Nakapag-burn. Log launcher yung gamit niyang siege machine. Si Queen ang magka-counter funnel dito. Nasa may bandang upper part si King na naka-stickers giant gauntlet. Yung warden niya dito ay tinutukan ng X-bow. At nung guardian, aray ko, wala pa naman siyang revive spell dito. Mawawalan ng life and rage aura yung kanyang mga throwers dito. Grabe. Nagpakita na pag nagpapakita talaga ng senyales sa umpisa yung warden na malapit na mategi. Natitegi talaga guys, no? Parang ganun lagi nakikita kong pattern. Pag yung muntikan lagi mamatay yung warden sa umpisa, pagkalipas lang ng mga ilang segundo, natitegi pa rin talaga. Parang nakatadhana talagang mategi sila ng maaga. Pero eto, nagpop na siya dito ng stun blaster sa may bandang taas. Si King ay nagwo-walling. Overgrowth spell sa may bandang spell tower. Poison sa... May E-Titan siya dito. Saan galing to? Mukhang yung sa log launcher. Yung E-Titan galing sa log launcher niya. Okay. Meron pa siya ditong Queen's ability pero kakapusin na dito si tropa. At mananalo dito ang Sword Assassin kasi nga nakapag-secure na sila ng 2 stars dito. Grabe. Tinalo ng Sword Assassin dito ang former world champions. Nice. Grabe. Lopet, sir. Boss, okay ba iba yung Game Pass ngayon? Palagi naman worth it yung Gold Pass, bossing. Kung afford mo naman bilhin yung Gold Pass, go lang, di ba? Nice try lang para kay tropa. Pero yun nga, grabe. Dinurog nila dito ang Project 7. Babagalan ako sa thrower, 3-star bumabato, troso ba naman ikasi babat mabagal talaga, medyo mabagal. Wala na next game guys, bukas na ulit tayo. Ay, hindi, pahinga muna ako bukas, Lunes. Sa Tuesday na tayo magkita-kita ulit. Congratulations sa Sword Assassin for winning this round against Project 7. So ito ay DOD Cup round of 16. Mukhang, teka lang, hindi ko napansin kung double elimination pa to eh. Pero kung single elimination na tong round of 16, baka paalam na agad sa P7 dito. Check ko na lang.